makakaani ka ng maraming halaga ng pagkabigla. Habang nagsasalita, tumunog ang broadcast. Umakyat sa entablado ang host para magbigay ng panimulang salita. Maraming tao sa ibaba ng entablado. May mga hurado at sundalo sa harapan. Sa likod ay mga estudyante ng kolehiyo. Mga tauhan ng kumpanya at mga taong nanonood. Mayroon siguro mga 10,000 libo. Kung maganda ang performance ngayon, maaaring makakuha ng 10 sunod-sunod na premyo. Natapos ang panimulang salita ng host. Umakyat sa entablado ang daan-daang kinatawan ng kolehiyo para bumunot. Nakasuot silang lahat ng uniforme ng paaralan. Pero ikaw lang ang may napakalaking logo ng paaralan. Bumunot ka sa entablado at nakuha mo ang numero 16 na. Pinaalalahanan ka ng staff na 2 minuto ang oras ng pagpapakita. Umupo ka sa tabi ni Professor Zhao na may hawak na resibo. Mukhang mayroon lamang mga 10 o higit pang estudyante mula sa mga vocational school. Ngunit ang pagkakaroon ng mga 10 ito ay medyo maganda na. Dahil ito na ang resulta pagkatapos ng screening. Ang iba pang mga kalahok ay mga sikat na paaralan tulad ng Tsinghua at Peking University. Tiningnan mo ang kahon sa tabi ng iyong paa. Kung ang estudyante ng vocational school ang mananalo ng una, iyon ay magiging napakasaya. Tumawa si Professor Zhao. Pagkatapos ng pagpapalabunutan, akyat sa entablado ang grupo numero 1. Hindi lamang ito nakakagalaw sa iba't ibang uri ng lupain, kundi mayroon din itong bilis na 35 kilometro kada oras. Kasabay nito, kaya rin itong umiwas sa mga hadlang at makipag-ugnayan sa mga tao. Napakagalante ng robot sa pagpapakita. Pumalakpak ang mga manonood. Sumunod naman si Zhang Yang mula sa Kyoto University. Umakyat sa entablado para ipakita ang kanyang asong mekanikal. Hindi maikakaila na maganda ang disenyo nito. Ang hitsura nito ay futuristic. Walang tigil din ang palakpakan mula sa mga manonood. Sa pag-akyat ng bawat robot sa entablado, bawat isa ay may kanya-kanyang katangian. Mabilis na natapos ang pagpapakita ng mga naunang robot. Pagkatapos, dinala mo ang iyong kahon sa likod ng entablado at naghintay. Pagkatapos ng 10 minuto, tinawag ka ng host para umakyat sa entablado. Kinuha mo ang mikropono. Ako si Jen Chen mula sa Jiangsu Vocational College. Ang dala ko ay isang simulated na asong mekanikal. Binuksan mo ang kahon. Pagkalabas ng asong mekanikal, umikot ito sa iyong binti. At marahan pang sumandal ang ulo nito sa iyong binti. Nagulat ang lahat. Parang totoong aso ang asong mekanikal na ito. At kamukha talaga ng mga kilos nito. Isang grupo ng mga researcher sa harap na hanay. Maliban kay Professor Shen na nakakita na nito, ay nanlalaki ang mga mata. Habang mas marami kang alam tungkol sa teknolohiya, mas nakakabigla ito. Ang mga hurado ay mga eksperto. Talaga bang kayang magdisenyo ng ganitong asong mekanikal ang mga mag-aaral? Mula sa isang vocational school, narinig mo ang tunog ng system prompt sa iyong tainga. Ding! Nadagdagan ng 780 ang halaga ng pagkabigla. Lumuhod ka para papuntahin ang asong mekanikal para bumati. Aw-aw! Nadagdagan na naman ng 260 ang halaga ng pagkabigla. Sapat na ang ilang segundo para sa 10 magkakasunod na pagkuha. Ipinagpatuloy mo ang pagpapakilala. Ang asong mekanikal na ito ay may bilis na 120 kilometro kada oras. Nakakalundag ng 10 metro. At kayang lumundag ng hanggang 20 metro. Diretsong tumakbo ang asong mekanikal sa isang gilid ng entablado. Pagkatapos, bahagyang sumugod at tumakbo. At biglang nagpakawala ng lakas at tumalon ng pahilis. Gumuhit ito ng isang magandang arko sa himpapawid. Lumapag ito sa kabilang gilid ng entablado. Nagkagulo ang mga manonood. Narinig mo na naman ang tunog ng halaga ng pagkabigla sa iyong tainga. Pagkatapos, ipinagpatuloy mo ang pagpapakilala. Napakahusay rin ng kakayahan sa pagproseso ng impormasyon ng asong robot. Kunin mo ang ngiinang pangalan ni Professor Shen. Direktang tumalon pababa ng entablado ang asong robot. Saktong lumapag sa harap ni Professor Shen at kinagat ang ngi. Lumingon at tumalon pabalik sa entablado. Ang buong galaw ay tuloy-tuloy at napakakinis. Ibalik mo. Kalalapag pa lang ng asong robot. Lumingon at tumalon ulit papunta sa harap ni Professor Shen. Ibinaba ang i. Tapos sa loob ng 2 minuto, nakakuha ka ng 2,880 puntos ng pagkamangha. Maaaring magsagawa ng 2 beses na 10 magkakasunod na pagkuha. Kulang na lang ng 1,000 para mapalitan ang teknolohiya ng exoskeleton armor. Ngunit sa sandaling ito, nagtanong si Coronel Lee na nakasuot ng uniforme ng militar. Maaari bang maglagay ng mabigat na armas ang asong ito? Umiling ka at nagbiro. Hindi pa maaaring ilantad ang electromagnetic railgun sa ngayon. Pagkatapos ay sumagot. Ang dinisenyong asong robot mismo ay may kakayahang umatake. Hindi akma ang paglalagay ng rifle. Labis na nagulat si Coronel Lee. May kakayahan bang umatake ang asong ito?
Siyempre meron. Kailangan bang ipakita? Tumingin ka at napansin mong walang angkop na target na atake. Naintindihan ni Coronel Lee. Agad siyang kumaway. Agad na binuksan ng sundalong nasa likod niya ang isang kahon. Sa loob ng kahon, tumayo ang isang asong robot na pininturahan ng camouflage. Mayroon ding 2 baril sa likod ng asong robot. Nakadikit lang sa likod ng asong robot. Agad mong iniutos kay Wang Kai na wasakin ito. Agad na sumugod si Wang Kai. Pagkatapos ay ibinuka ang malaking bibig na puno ng mga ngiping metal. Kinagat ang liig ng asong robot. Direktang nagkaroon ng butas ang liig ng asong robot na pangmilitar. May ilang kawad na nakakabit. Habang winawasiwas ni Wang Kai ang ulo niya, itinaas niya ang kanyang mga kuko at idinikit sa mga kawad. Lumabas ang 2 sentimetro ng matatalim na talim sa dulo ng mga kuko. Pinutol ang lahat ng mga kawad. At pinutol ang ulo ng asong robot. Gumagalaw pa rin ang asong robot. Dahil ang ulo ay mayroon lamang mga lente at kagamitan sa pagdetect. Ang controller at power module ay nasa katawan. Ngunit hindi rin tumigil si Wang Kai. Mabilis na bumagsak ang mga kuko. Hiniwa ng matalim na talim ang katawan ng asong robot. Kumagat na naman si Wang Kai. Nakakatakot na lakas ng kagat na may napakalaking torke. Kasama ng matitigas na ngipin. Agad na nabuksan ang panlabas na balat ng asong robot. Pagkatapos kumagat ang mga ngipin, biglang inangat ni Wang Kai ang ulo nito. Pumilas ng isang circuit board mula sa katawan ng asong robot. Kumikislap ang mga spark ng kuryente. Umalinggaw sa buong lugar ang malakas na kalansing. Ting! Nadagdagan ng 800 ang halaga ng pagkabigla. Nakatulala si Lei Daxiao na nakanganga. Hindi makapaniwalang nakatingin sa asong robot. Ang bilis at kakayahan nitong lumaban ay nakakatakot. Kung ito ay isang tao, kaya ba itong pigilan? Ang sagot ay talagang hindi. Nagniningning ang mga mata ni Lei Daxiao. Dahil naiintindihan niya ang tungkulin ng asong robot sa larangan ng digmaan. Ang pangunahing gamit nito ay 2. Una ay para tuklasin at siyasatin ang sitwasyon. Pangalawa ay para sa pag-usad sa lupa. Ang labanan sa mga eskinita ay mayroon lamang mga missile at drone na naglilinis. Hindi magawa ng malinis. Kailangan ng digmaan ang pag-usad ng mga tropa sa lupa. Ito ay para sa pag-usad sa lupa. Para mabawasan ang mga nasasaktan sa mga sundalo. Ang asong robot na may dalang rifle. Sa tingin niya ay mas magaling pa ito kaysa sayo. Kung ganito ang tingin, ang pagkabit ng rifle sa asong robot ni Jiang Chen ay talagang hindi kailangan. Karamihan sa kanila ay may kaunting kaalaman sa teknolohiya. Nagulat din sina Professor Shen at Professor Zhao. Ito rin ang unang pagkakataon na nasaksihan nila, na ang kakayahan ng asong robot na umatake ay napakalakas. Dapat malaman na ang panlabas na balat ng asong robot ng militar ay gawa sa espesyal na metal. Ang resulta ay isang kagat lang, napakalutong. Pagkatapos ay bumaba ka sa entablado kasama ang iyong asong robot. Una mong nakasalubong ang nagtatakang tingin ng maraming tao. Kahit ang vocational school ay may kayang magpalabas ng mga henyo. Naghihintay na si Lei Daxiao sa labasan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakipagpalitan ng impormasyon sa iyo. Pagkatapos ay bumalik sa entablado upang magpatuloy bilang hurado. Nawalan siya ng salita habang hawak ang mikropono. Nakita niya ang pagtatanghal ng iyong asong robot sa likod ng entablado. Nasa kalagayan pa rin siya ng pagkabigla. Kung wala ang iyong asong robot, ang kanyang asong robot ay umakyat sa entablado ng mag-isa. Ngunit ngayon ang mga ito ay walang silbi. Ang kompetisyon ay biglang naging isang kahanga-hangang pagpapakita ng iba't ibang talento. Naging walang gana. At hindi mo nakita ang kasunod na pagtatanghal. Diretsong bumalik sa studio para tubusin ang premyo. Ding! Binabati kita, nakakuha ka ng pagpapahusay sa memorya. Ang pagpapahusay sa memorya ay na-upgrade sa perpektong memorya. Bigla mong naramdaman ang lamig sa pagitan ng iyong mga kilay. Sa isang kisap mata, napuno ng lamig na ito ang iyong buong isip. Naging napakalinaw ng iyong pag-iisip. Dali-dali mong kinuha ang manual ng makina at binuksan ang isang pahina. Tiningnan mo ito at isinara. Bilang resulta, nagulat kang matuklasan. Hanggat gusto mo, lumalabas agad ang nilalaman ng pahinang iyon. Wala pang isang segundo na isaulo na ng utak ang lahat ng nilalaman. Ito pala ang karanasan ng isang henyo. Sa kabilang banda ng paligsahan, ang mga tao sa entablado ay nawalan ng pagnanais na manalo. Ang mga tao sa ibaba ay nawalan din ng sorpresa. Dahil sa iyong paglitaw, tumaas ang inaasahan ng lahat. Pagkatapos ng pagtatanghal, ang mga hurado ay sabik na hanapin ka sa workspace. Dumating din si Colonel Lee.
Sabik silang makitang muli ang robotic dog. Pinalabas mo ang robotic dog. Pinalibutan ito ng mga matatanda at sinuri. May nagtataka kung bakit may dila ang robotic dog. Ipinaliwanag mo na ang dila ay nilagyan ng sensor na maaaring makadetect ng target na kinakagat para maiwasan ang pagkasira ng ngipin. Ang sagot na ito ay nagbigay sa iyo ng 12 shock points. Medyo nagtataka ka. Ano ang nakakagulat dito? Hindi naniniwala ang isang propesor. Ikaw lang ang nagdisenyo at gumawa ng robotic dog. Gusto nilang makita ang tunay na researcher. Tumulong si Professor Shen na pag-aanin ang sitwasyon. Sabi niya, nakita niya mismo ang proseso ng pag-assembly. At ang kanyang bilis sa paglutas ng problema ay kahanga-hanga. Ngunit walang naniniwala. Ayaw mo ring makipagtalo. Kung gusto ninyong makita, tingnan nyo. Kung ayaw ninyong makita, umalis kayo. Kailangan naming kumpirmahin kung sino ang gumawa ng robotic dog na ito. Kung hindi, aalisin namin ang iyong karapatang lumahok sa paligsahan. Walang katarungan sa paligsahang ito. Maliban kung makapagbibigay ka ng ebidensya na ikaw ang gumawa ng robotic dog. Mumuso ka. Kung gayon, maglabas ka ng ebidensya na hindi ako ang gumawa nito. Kung wala ng iba, huwag mo akong abalahin. Pagkatapos sabihin ito, parang naintindihan ni Wang Kai ang mga tao. Bumaling at tumalon sa iyong paanan. Hindi na pinansin ang mga tao. Hindi inasahan ng matandang propesor na ganyan kakawalang galang. Namumula na sa pagpipigil. Ngayon, kailangan mong patunayan na ikaw ang gumawa ng robot na aso. Mayroon ka bang mga plano? Meron. Sa utak ko. Kumpleto ba ang lahat ng detalye ng piyesa? Natawa na lang ang matandang propesor. Sa utak mo. Sobra-sobrang computer ba ang utak mo? Alam mo ba kung ilang piyesa ang robot na asong ito? 934 na piyesa. Kung gayon, gaano kahaba ang unang parte ng metal na buntot ng aso? Haba 17.6 mm. Lapad 15.4 mm. Kapal 2 mm. Gumuhit ka rin ng detalye ng piyesa. Hindi sinasadyang nanlaki ang mga mata ng ilang matatanda. Tinitingnan ang piyesa sa papel. Tinitingnan ang ikalawang parte ng buntot ng aso. Parehong-pareho. Habang tinitingnan mo ang kanilang mga itsura, dahan-dahang kumunot ang iyong noo. Hindi ba kayo mga henyo? Ang hina naman ng inyong memorya. Hindi ba't pagmememorya lang ng ilang daang piyesa? Bakit kailangan pa ng sobrang-sobrang computer? Hindi makapaniwala ang matandang propesor. Impossible. Ano ang mga detalye? Mabilis ka pa ring gumuhit. Pagkatapos ay ipinasa mo ang plano. Mayroong 4 na pangunahing magkakadugtong. Piyesa, 18 maliliit na piyesa. Tiningnan ng matandang propesor ang plano. Tiningnan muli ang ilang kasukasuan ng robot na aso. Parehong-pareho. Nanginginig pa ang kanyang boses. Naalala mo pala ang lahat. Matagal nang nanonood si Major Lee sa tabi. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang yabang mo ay nakakabigla. At wala siyang paraan para sumagot. Kung wala kayong kailangan, huwag niyo akong abalahin. Marami pa akong ginagawa. Habang sinasabi mo yon, inaayos mo ang makinang panlikha. Lumapit si Major Lee. Nanonood lang siya kanina. Ngunit pagkatapos niyang makita ang iyong talento. Sa sandaling ito, ang kanyang tingin sa iyo ay puno ng inggit. Akala niya noon na ang ay nangangahulugang memoryang perpekto tulad ng litrato. Isang pagmamalabis lamang sa galing ng memorya. Ngayon lang niya nalaman na totoo pala ito. Magkano ang gasto sa paggawa ng robot na aso na ito na iyong binuo? Kailan ito maaaring gawin ng maramihan? Ang gasto sa paggawa ng mga ito sa simula ay 40,000. Ngunit nang dumami ang mga piyesa, bumaba ang presyo sa 30,000. Kung marami kayong kailangan, ang presyo sa paggawa ng maramihan ay maaaring umabot sa mas mababa sa 1,000,000. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagsasanay sa isang tunay na aso ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000. At may panganib pa na mabigo. Samantalang ang isang aso na naging matagumpay na asong militar, ang iba't ibang gastusin taon-taon ay aabot sa 30,000 pataas. Tingnan mo ang tuwang-tuwa na si Colonel Lee at nagkibit balikat. Sa teorya, ganoon nga. Ngunit sa ngayon, isa lamang akong maliit na paggawaan. Mabagal ang bilis ng paggawa. Nagpabaya si Colonel Lee. Hindi iyon problema. Magtatalaga kami ng mga tao para makipag-ugnayan sa iyo. Lumapit si Professor Shen. Ako na ang bahala. Tugma sa aking propesyon. At lumapit din ang dating propesor na nagduda sa iyo. Para namang hindi rin tugma sa propesyon ko. Ngunit mas may karanasan ako. At mayroon din akong linya ng produksyon ng robot na aso dito. Maaari kong ipalabas ang iyong robot na aso sa merkado sa pinakamabilis na panahon. Nagbago rin ang ekspresyon ng iba. Gusto rin nilang tumulong. Tumulong upang magawa ang robot na aso ng maramihan. Sa gayon, malalaman nila ang teknolohiya ng robot na aso.
Ito ay isang pagkakataon sa pag-aaral na halos walang kapantay. Ang paglitaw ng robot na aso na ito. Para sa kanila, halos katumbas ito ng paglupig ng walang kahirap-hirap. Gusto talaga nilang malaman ang panloob na istruktura ng robot na aso na ito. Tingnan mo ang grupong ito ng mga taong sabik na sabik. Direkta siyang pinili si Professor Shen na unang nakipag-ugnayan sa kanya. Nakipagpalitan ng impormasyon si Professor Shen nang nakangiti. At nagbigay din ng katiyakan si Colonel Lee. Tungkol sa isyu ng pagpepresyo, naglabas ka ng 2 set ng presyo. Ang isang set ay para sa militar. Mababa ang presyo. Pangunahin dahil walang katunggali. Sa huli, halos monopolyo ang pagganap ng mga robot na aso. Ang isa pang set ng presyo sa merkado ay mas mataas. Kung hindi, walang paraan para mabuhay ang ibang mga kumpanya. Hindi ito makakatulong sa matatag na pag-unlad ng merkado. Matapos pag-usapan ng lahat, malapit na rin ang seremonya ng paggawad ng parangal sa hapon. Kung walang aberya, ikaw ang nakakuha ng kampyonato. Nakatayo sa entablado, hindi mo maiwasang matuwa. Dumami na naman ang mga naantig. Kung ilalabas at ipapakita ang electromagnetic railgun, lalo pang tataas ang mga maantig. Ngunit alam mo rin na hindi pa nasusubukan ang electromagnetic railgun. At hindi rin angkop ang lugar na ito. Isinantabi mo ang iyong bugso ng damdamin. Sa puntong ito, nakatayo sa entablado ang host na may hawak na mikropono. Ang unang gantimpala sa paligsahan ng mga robot ay mula kay Jiang Chen ng Jiangsu Vocational and Technical College. Napakahusay na kakayahan sa pagsusuri ng impormasyon. At napakalakas na pagganap na walang kapantay. Umakyat ka sa entablado. Ngunit sa sandaling ito, hinihimas ni Professor Zhao ang asong robot sa ibaba ng entablado. Bigla, inilabas niya ang isang maitim na baril. Nakahawig ng isang laruan. Talaga namang si Jiang Chen ito. Naubos na ang mga materyales ng organizer. Gumawa pa rin siya ng laruang baril. Tinitigan ni Professor Zhao ang baril. Plastik na panlabas. Ngunit ang bigat nito ay nagbibigay ng napakagandang pakiramdam sa baril. Napakaganda ng disenyo. Mayroon ding muzzle sa harap. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng isang sandata sa hinaharap. Ang haba na 50 sentimetro ay hindi rin masyadong mahaba. Tamang-tama ang paghawak gamit ang 2 kamay. Hindi sinasadyang nahawakan ni Professor Zhao ang hawakan ng baril. At inilagay ang kanyang daliri sa gatilyo. Nakatayo ka sa entablado. Nakita mo si Professor Zhao na may hawak na baril. Agad mong inagaw ang mikropono. Professor Zhao, huwag po kayong paputok. Delikado. Nagulat si Professor Zhao sa biglaang sigaw. Hindi sinasadyang pumwersa ang kanyang hintuturo. May marahang tunog ng tibog. Isang bala na hugis pendle ang bumagtas sa kalangitan. Tumpak na tumama sa metal na bahagi ng bubong ng estadyum. Agad na nagkaroon ng butas sa steel structure na yon. Ang paunang bilis na 3 beses ang bilis ng tunog. Ginagawang nakakatakot ang pagkasira ng bala na ito. Ngunit hindi pa ito natatapos. Dahil ito ay isang electromagnetic railgun. At hindi na kailangang alisin ang kartutso ng bala. Pagkatapos ay isa-isang bumulusok ang mga bala. Kasabay nito, bumibilis ang paglabas sa pamamagitan ng baril. May patuloy pang pumapasok na bala sa baril. Sa isang iglap, 12 ng bala ang sabay-sabay na lumabas. Kasabay ng paggalaw ni Professor Zhao. Nagbago rin ang anggulo ng pagpapaputok ng mga bala. Direktang nag-iwan ng bakas ng bala sa kisam ng estadyum. Ilang bakal na bahagi ng kisam ang naputol. Na nagdulot ng langit-ngit na tunog, na para bang hindi na nito kaya ang bigat. Si Professor Zhao ay napapitlag at agad na binitiwan ang baril, na may halong pagtataka sa mukha. Nagsisigaw at nagtatakbuhan ang mga tao sa paligid para umiwas. Si Colonel Lee ay naguguluhang lumingon. Tumingin kay Professor Zhao na may hawak na baril at sumigaw. Ibab mo ang baril. Agad na binitiwan ni Professor Zhao ang baril at inilapag sa lupa. Tiningnan ni Colonel Lee ang kisam na nanganganib bumagsak, at agad na pinalikas ang mga tao. Ang mga sundalong kasama niya, kasama ang mga tauhan, ay nagsimulang palikasin ang mga tao sa estadyum. Kinakabahan ka rin. Pero ang paggawa at pagpapaputok ng ganito karaming bala, ay siguradong hindi maliit na bagay. Ang layunin mo sa paggawa ng baril na ito ay para maglaro. Pero malinaw na lumaki na ang problema. Huminga ka ng malalim at lumapit kay Professor Zhao. Si Professor Zhao ay unti-unti nang natauhan. Pero gulat pa rin. Ito ba talaga ay isang electromagnetic railgun? Napakahina ng ingay ng putok. Ang ingay lang talaga ay ang paghiwa ng bala sa hangin. At saka napakababa ng bilis at recoil. Pero ang pinaka nakakagulat sa kanya ay, kahapon mo lang naisipang gumawa ng electromagnetic railgun. Tapos ngayon nagawa na agad. Hindi ba masyadong mabilis ang bilis na ito? At hindi ba masyadong malakas ang kapangyarihan nito? Malala ba ang parusa sa pribadong pag-aaral ng armas? Hindi agad nakapag-react si Professor Zhao.
Pagkatapos ay tumingin sa direksyon ni Coronel Lee. Nakita niyang malayo pa ito. Agad na kinuha ang kanyang cellphone at tumawag. Wei, pumunta ka agad sa robot competition. Si Professor Wei ay nagulat sa kabilang linya. Anong gagawin ko doon? Nagkaroon ng kaunting problema sa electromagnetic railgun na ginawa ng estudyante ko. Ang kanyang electromagnetic railgun ay nakaputol. Nang bakal na bahagi ng